Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento, balita at opinion dito sa mga kwento ni Lolo Ben YouTube channel. Nandito ako ngayon sa likod ng bahay ko dito sa bundok at ako po ay naglalakad. At bigla ko pong naisip karoon ng pag-uusap sa inyo dito sa video na ito. So ano po nangyari sa mga nakalipas na araw? Nagkaroon po ng inaugural na kick-off campaign rally sa Lawag, Ilocos Norte noong isang araw. At nagpunta si Presidente doon sa lugar na yon. Kasama niya yung mga kandidato ng pagkasenador sa alyansa ng Bagong Pilipinas. At doon, nagkaroon siya ng isang talumpati. At isa-isa niyang hindi lahat yung mga kapalpakan, sabihin na lang natin kapalpakan, na dating administrasyon. At siyempre puro pahaging yung mga sinabi niya. At ang bottom line doon ay ang sabi niya, hindi na daw tayo babalik sa dati, kasi nagkaroon tayo ng mga problema noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Nagkaroon po ng COVID-19, nagkaroon po ng kaguluhan sa Marawi at sa mga iba't iba. Pero kahit na gano'n ang sinabi ni Presidente Marcos, sa aking pananaw din, marami din nagawang magaganda. Kasi sinabi pa yung mga tukhang, sinabi yung estrategiya ng dating Pangulo kung paano tapusin yung drug trade at saka drug problem dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, lalong dumadami po yung mga nagsisidatingan ng mga shabu, mga kus. Ito po yung mga marijuana na ito pa nahuhuli sa ating mga airports. So, maraming mga nagbabatikos kay Presidente doon sa mga sinabi niya. Pero totoo naman po yung mga sinabi niya dahil marami pong nangyari na masama, maraming namatay sa atin dahil sa drug war, at siyempre marami din na displace ng ating mga kababayan sa Marawi. So ito naman, kahapon nagkaroon din po ng rally doon sa Green Hills at nandoon po yung dating Pangulo Rodrigo Duterte. At siyempre ang sinabi niya is ganun pa rin, tinitira pa rin niya si President Marcos na siya daw ay bangag, gumagamit ng cocaine, heroin, at baka pagdating daw ng 80 years old na, hindi na siya makakagalaw. Alam niyo, campaign period ngayon, batuhan po ng putik ngayon. Kahit hindi totoo, sige, batuhan lang ng putik. At siyempre, kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ng mga nagkakampanya, bahala na kayong manghusga. Kayo na po manghusga kasi kayo naman ang nagbabasa ng mga pahayagan, kayo naman ang nakikinig sa mga balita sa radyo, at siyempre kung meron kayong television, kayo din ay nanonood sa television. So, alam niyo, bigyan nyo ng kahalagaan yung nababasa sa newspaper, sa naririnig nyo sa mga interview sa radyo, at saka mga napapanood nyo sa television. Dahil ako, opinion ko, yun po yung mga tunay na mga balita. Ngayon, kung mahilig kayo sa social media, mahilig kayo sa Facebook, mahilig kayo sa X, sa Twitter, kung minsan
mas marami pa yung fake news na nababasa nyo sa Facebook at saka Twitter or X, dahil ang dali pong gumawa ng mga kabulastugan at ito po ay hindi po chinecheck. At ayun na nga, kung naniniwala kayo, kung nakikita nyo sa social media, sa mga X account at saka Facebook, pero sa YouTube, talagang tunay po yung YouTube. Huwag lang kayong manood doon po sa mga gumagawa ng video na wala namang sinasabing katotohanan. Okay? Kaya ako nagkakaroon ako ng video content kasi kinukwento ko yung mga nababasa ko sa dyaryo, na naririnig ko sa mga radyo, at saka mga nababasa ko sa napapanood ko sa TV. Ay siyempre, mapanuri tayo sa mga pinapanood natin sa YouTube, kasi marami din na rin ang mga nagbibigay sa inyo ng fake news sa YouTube. Kaya mapapanuri tayo at mag-observe kayo. At siyempre, ang pinakamaganda dito is dapat meron kayong visual observation. Ibig sabihin, nakikita nyo kung ano yung nangyayari. Siyempre, pag pinag-uusapan natin yung mga presyo ng mga bilihin ngayon, dapat pumunta kayo sa mga tindahan, marketplace, alam nyo na, punta kayo sa grocery. Ikukumpira ninyo kung ano talaga ang tunay na naririnig yung presyo kaysa yung nakikita sa grocery stores, sa tindahan, at saka sa mga market o marketplace. Ako po ay bumibili ng aking groceries, kaya nalalaman ko kung talagang totoo yung nabibili ko at tama po yung sinasabi ng gobyerno na presyo ng isang bilihin. So ganun po, mapanuri tayo at hindi dapat tayo naniniwala kaagad sa mga naririnig natin. Siyempre, si kumpare o si kumare magkwekwento ng ganyan, kung ano-ano may kinikwento, siyempre i-verify ninyo kung talagang totoo yun. Hindi ka agad-agad maniniwala kayo sa mga sinasabi ng mga iba't ibang tao. So, kailangan mapanuri tayo, kinakailangan magmatsyag tayo, kinakailangan mag-imbestiga tayo, at saka hindi kailangan na share ka ng share, like ka ng like. Basta mag-obserba kayo kung ano talaga ang nangyayari dito sa ating kapaligiran. Kaya nga, ito nga, sinishare ko yung mga nababasa ko sa inyo, dahil alam ko maganda itong instrumento o ginagawa ko para may hatid sa inyo yung balita, ang aking opinion at aking obserbasyon sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Shoutout po sa mga marami po nag-comments sa aking video content tungkol dito sa mga tarpaulin ni Senator yung dating Secretary Ben Abalos. Hindi pala, correct me, Ben-Har Abalos. Kasi nagtataka po ako sa dami-dami po ng kanyang mga tarpaulin at sa mga nakikita sa mga lansangan na mga anong tawag doon, kalimutan ko na. Yung mga nakikita sa daan, isa sa mga surveys, hindi naman siya nakikita yung pangalan niya. So maganda pong obserbasyon ito, kasi tama po kayo, marami nagko-comment na hindi po kailangan ng mga tarpaulin at saka yung mga billboards pala ang pangalan noon sa mga lansangan. Kasi alam niyo, kung talaga mapanuri kayo, hindi na po kinakailangan makikita nyo yung mga tarpaulin na yan. Magbasa na lang kayo ng mga balita
mag-Google kayo, gamitin nyo yung Google at makikita nyo doon, mababasa nyo kung ano talaga ang ginawa ng isang tao habang siya po ay nasa gobyerno. Yun lang po ang aking kwento at obserbasyon at salamat po at sana tuloy-tuloy kayo magsuporta dito sa YouTube channel na ito. Salamat po at nagpapaalam na naman ang inyong Lolo Ben. Bye!